Hello mga idol! Tara at ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, sa lugar ng Higher Institute ay patuloy na nag-uusap ang magmaster, ayon kay Miriam Highlord na ang The Higher Institute of Miriam ay ang lumalagong lugar ng kabataan ng legal na Pakseyen, ang mismong mga ugat ng kanilang Pakseyen, ayon naman kay Master Bongnam na kung yun ba ang dahilan kung bakit niya ginawa ang personality interview sa mga kabataan na papasok sa Higher Institute. Pahabol pa ni Master Bongnam na mukhang gumawa si Miriam Highlord ng isang nakakainis na pagsubok para sa kanila. Ang tugon naman ni Miriam Highlord na hindi natin maaaring hayaan ang isang miyembro ng magulong Pakseyen o ng demonic cult na pumasok sa ating ugat. Ginawa ito para masiguro na nasa tamang landas ang makakapasok para sa huling pagsubok. Ang dating namumuno ng Higher Institute of Miriam na pumanaw noong nakaraang taon. Tumulong ito na bumuo ng sistemang ito, bawat isa sa mga departamento ay nagsasagawa ng personality interview, na pagtanto na ni Master Bongnam na mukhang malaki nga ang impluensya ng dating High Lord sapagkat alam niya na masyado talaga itong mahigpit at masipag sa pagkakaalala niya, at saka kinasusuklaman nito ang demonic cult. Nakangiti na sinabi ni Master Bongnam na ayon sa binabasa niya ay lumilitaw na exempted ang mga Daisy Polo ng 9 sects at ang 5 noble houses sa personality interview na ito. Tugon naman ni Miriam Highlord na ang mga taong iyon daw ay masyado ng strike tungkol sa kanilang pinagmulan kaya hindi na kailangan siyasatin pa ang mga ito, at saka malamang na tumanggi silang masuri. May isang administrador na dumating para sabihin na hawak na niya ang huling ulat. Kinumpas ni Miriam Highlord ang kamay niya, at biglang kuminawala ang ulat sa kamay ng administrador, at lumipad ito ng mabilis papunta sa kamay ng Miriam Highlord. Habang binabasa ito ni Miriam Highlord ay napatingin si Master Bongnam, sapagkat ayon kay Miriam Highlord na ang evaluation na hawak niya ay ang evaluation ng best disciple ng CMSO na si Yasong Dan. Napangiti si Master Bongnam at gusto na niya malaman kung ano na ang pinagkakaabalahan ni Yasong. Sa kabilang banda, isang linggo ang nakalipas sa Henam Miriam Alliance Department ay dumating si Yasong. Ang Henam Island ay binibisita lamang ng mga ipinatapong kriminal at mga aplikante sa Henam Sect, kaya't nagulat ang lahat nang makita ang isang binata na nag-a-apply para sa first class interview gamit ang Resting Dragon Certificate. Napansin ni Yasong na mukhang nagkakagulo at mukhang abala ang mga tao dito, ayon sa nagbabantay na kung mangyaring bigyan sila ng kaunting oras upang makapaghanda. Sa isip-isip naman ni Yasong na sa palagay niya ay napakabihirang para sa isang tagalabas na mag-apply para sa first class interview sa Henam at sa ganitong kalalang panahon din. Sa loob ng Audience Chamber of Henam Alliance Department ay nakapasok na ang ating bida. Nag-uumpisa na din ang personality interview nito, at isa-isa tinitignan ang kanyang inner key attribute, physical examination at nang dumating na sa social background kung saan ang galing at anong klaseng pamilya meron ang ating bida ay napahinto ang interviewer sa Henam Sect Department Alliance. Biglang tumaas ang kilay nito at walang naging tugon sa nakita niya, na napansin naman ni Yasong ang naging reaksyon nito. Nag-iba ang kilos ng interviewer at parang yamabang ang dating niya. Sinabi nito na mukhang nakalimutan niya daw magpakilala. Siya si Doren Nong, ang first class interviewer ng Alliance. Umpisahan na daw nila ang unang tanong. Ang tanong ay ano ang nag-motivate kay Yasong para mag-apply sa Higher Institute. Nadismaya na lang si Yasong sa narinig niya. Sa isip-isip niya na nawalang kwentang tanong na ito, lahat ay gustong bumuti ang kanilang buhay at umunlad sa panahong ito ng kapayapaan. Ngunit sisibayan niya na lang ang mga tanong na ito bilang formalidad. Ang sagot ni Yasong na nag-apply siya sa institute para mapabuti ang kanyang isip at katawan upang siya ay maging isang matuwid na mandirigma ng Miriam. Sa isip-sip ni Yasong na ang sagot niya ay maaaring medyo labis, ngunit ito ay dapat na ang modelong sagot, subalit maangas na sinabi ng interviewer na ang sagot ni Yasong ay malamlam. Maraming beses na daw niya narinig ang sagot na iyon. Napangiwi na lang si Yasong at napagtanto niya na mali ang paghatol niya. Ayon sa interviewer na okay naman ang naging sagot ni Yasong kahit papano dahil dapat talaga na ang katawan at isip ng isang mandirigma ay nasa tamang landas para makonsidera na mahusay sa mga mahuhusay. Napansin ni Yasong na mukhang mahihirapan siya sa interview na ito base sa pinapakita ng interviewer. Sa tingin niya din mukhang tatagal ang personality interview ayon sa naisip niya.
Tumayo na ang interviewer at sinabi na niya ang pangalawang tanong, ayon dito na kunwari ay sumiklab ang digmaan sa pagitan ng chaotic function at ng demonic cult. Ano ang dapat nating reaksyon bilang legal na paksayan sa sitwasyong na ito, kung panoorin na lang natin silang lumaban hanggang kamatayan? O kaya maglangsad sila ng sorpresang atake sa mga namumuno sa mga ito, o kailangan nilang mamagitin sa laban para maiwasan pa ang karagdagang salungatan, ano ang magiging tunay na landas tungo sa katwiran at kabutihan, pinagpawisan si Yasong nang marinig ang salitang katwiran at kabutihan, sa isip-isip niya na matagal na niya inalis sa isip niya ang mga bagay na iyon, masyado nang nahuli sa sarili nitong buhay upang pagnilayan ang mga magarbong idea na iyon, ngunit mula nang mabigyan siya ng pangalawang buhay, hindi niya namamalayan na, sinusubukan niya pigilin ang pagkasira ng bansang Junguan, ang pigilan si Chonma at ang 5 traidor ang kanyang landas tungo sa katwiran. Habang nasa gitna ng interview ay may ingay na naririnig na nanggaling sa labas, napalingon si Yasong at nagtataka kung anong ingay ito, makikita natin ang paggalaw ng bundok at unti-unti nitong pagkasira, hanggang sa tuluyan ng gumuho ang tuktok ng bundok. Habang nasa loob ay nararamdaman nila ang yanig sa paligid, ayon sa interviewer na mukhang sa wakas ay gumuho na ang tuktok ng bundok, subukang huwag masyadong maalarma, ang mga malalaking batong iyon ay laging malapit ng bumagsak, tiyak na tinulak ito ng kamakailang snow, ngayon ay ipagpatuloy na ni Yasong ang pagsagot sa tanong niya, subalit nang lilanggonan na niya ito ay biglang nawala ang ating bida sa harap niya. Habang papalabas ay sinabi ni Yasong na babalik na lang siya sa susunod na araw, na kinagulat ng interviewer, nagagalit ito habang tinatanong si Yasong kung saan ito pupunta sa gitna ng interview nila, ayon naman kay Yasong na may mahalaga siyang bagay na dapat gawin, ang tugon naman ng interviewer na isang palusot lang ni Yasong na may mahalaga siyang gagawin, magsabi na lang ito ng totoo kung wala itong maisagot sa tanong niya tungkol sa birtud, pwede naman nila lagpasan ang tanong na iyon at magpatuloy sa iba pang tanong. Ayon naman kay Yasong na sinusubukan niya gawin mismo ang mga bertod ngayon, habang papalayo na si Yasong ay nagagalit ang interviewer, ayon dito na mabuting wag ito pakampante at hindi isang pagpapakita ng labis na pagtitiwala sa kanyang resting drawing certificate, ang kanyang ulat sa evaluation ay maaaring muling tasahin ang iyong pagsusulit sa pagpasok sa higher institute, napalingon si Yasong sa narinig niya, at nagpatuloy pa rin siya sa pag-alis, ayon sa kanya ang importante ay may pag-asa pa din siya tanggapin sa higher institute. Habang tuluyan ng umalis at mabilis na tumatakbo papunta sa bundok na gumuho ay nasa isip-isip ni Yasong na kailangan niyang makarating doon ng mabilis hanggat kaya nito, napakaraming kawalan ng katiyakan, magiging malaking problema kung maunahan siya ng traidor na si Pyong Wide, na mahanap at makuha ang Jade of Disorder. Habang papalayo ay nagulat si Yasong sa nakikita niya, biglang may hamarang sa kanyang dinadaanan habang sinasabi na kung gusto ni Yasong na abandonahin ang interview niya para isagawa ang kanyang bertod ay hayaan siya na panatilihing maikli ito, dahil tila imposibleng maasahan ang isip ng isang mahusay na mandirigma mula sa iyo, sa halip ay kailangan na lang ni Yasong na patunayan ang kanyang pisikal na husay bilang isang mandirigma, ngayon mismo, biglang may lumabas na sudden mission, kailangan niya talunin ang interviewer na si Doren Nong, meron lamang siyang 15 minutes para gawin yon. Naiirita na sinabi ni Yasong na kailangan ba ng isang interviewer na makipaglaban sa kanila, ayon naman sa interviewer na hindi kailangan ni Yasong mag-alala sa kanya, kahit na isa siyang interviewer ay hindi siya mahina para tignan ng mababa ng isang baguhan na tulad ni Yasong, dagdag pa nito na tignan na lang ito ni Yasong na kakaibang uri ng interview. Habang tinitignan ni Yasong ito gamit ang third eye, ay napagtanto niya na hindi ito pipitsugin, ayon sa interviewer na gusto niya makita kung gaano nga ba kakahusay ang tinanghal na pinakamahusay na mandirigma ng Siamso. Habang kinukumpara ni Yasong ang kanyang stats ay napagtanto niya na muntik na siyang maging walang pag-asa manalo, buti na lang ay lumakas siya habang naglalakbay papunta sa isla na ito. Tinanong ni Yasong ang interviewer na kung paano kapag manalo siya, ang tugon naman ng mayabang na interviewer na kung manalo si Yasong ay dito na magtatapos ang personal interview na ito at malaya ka ng maisagaw ang mga ninanais mo, yun ay kung kaya mong manalo syempre, masaya na sinabi ni Yasong na dapat ay panindigan ng interviewer ang mga sinabi niya, ayon naman sa interviewer na kapag siya naman ang nanalo ay kailangan ni Yasong na ibigay sa kanya ang resting dragon certificate nito,
kailangan din ni Yasong na panindigan ang mga salita niya. Seryosong tinanggap ni Yasong ang hamon nito. Tinanong niya kung ito ba ay isang sparring match, na sinang-ayon na naman ng interviewer. Ayon pa sa kanya na ang sparring match na ito ay karugtong ng interview ni Yasong, biglang may lumabas na notification na dahil ang laban na ito ay kinilala bilang training match. Ang epekto ng titulo niyang The Winner of the Dragon Phoenix Exams will be activated. Tumaas ng 5% ang attack speed ni Yasong at 5% din sa kanyang movement speed. Pagkatapos ay ginamit niya ang instantaneous martial art na Surge of Seismic Strength na nagdagdag ng 30 sa strength niya sa loob ng 5 minuto. Nagtataka at napansin ng interviewer ang ginagawa ni Yasong, sapagkat may kinukuha ito sa bag niya habang iniisip na muntik na niyang makalimutan ang cooking skill niya at inilabas niya ang mga pagkain na naluto niya, at ito ay ang mga karne ng ibon, karne ng kambing at karne ng baka, sabay kain sa mga ito na nagdagdag ng +3 sa strength, agility at vitality niya. Ayon sa kanya na matagal-tagal na din na hindi ginagawa ito, kailangan niya gawin ang lahat para matalo ang mayabang na interviewer na sa harap niya. Nagulantang ang interviewer sa nakikita niya, hindi siya makapaniwala sa nakikita. Sa kasalukuyan sa Higher Institute of Merem, ay halos pinagbagsakan ng langit at lupa si Merem Highlord habang binabasa ang report ng evaluation ni Yasong. Napansin naman ito ni Master Bongnam, kaya tinanong niya kung ano ba ang bagay na nakasulat sa report. Pinagpapawisan na sinabi ni Merem Highlord na ang sinasabi sa ulat na dapat ay bawiin at hindi tanggapin sa Institute si Yasong. Nagtaka si Master Bongnam at tinanong niya kung ano ba talaga ang rason bakit nasabi ito. Ayon naman kay Merem Highlord, na base sa report ay ang best disciple ng CM So na si Yasong Dan ay isang baluktot na tao na may nakakakilabot na personalidad. Ang interviewer na sumulat nito ay nagtamo ng malubhang pinsala kung saan na hospital ito at tatagal ng 3 buwan na gamutan. Nagulat si Master Bongnam sa mga narinig niya, hindi siya makapaniwala, pati si Merem Highlord ay natahimik bigla. Habang pinagmamasdan ni Master Bongnam si Merem Highlord, ay sinabihan niya ito na kung nagjo-joke lang ba ito, na itinanggi naman ni Merem Highlord sabay pinakita ang kasulatan. Sa kabilang banda ay patuloy si Yasong na umaakyat sa bundok ng Jade. Sa ngayon ay wala ng pakinabang ang libro ng 5 Warlords of the Monkey, dahil ang eksaktong lokasyon ay hindi na isulat sa libro. Ang nakalagay lang ay nakuha ni Pyongwide ang Jade of Disorder sa bundok. Habang tinitignan niya ang mapa ng Junguan, ay alam niya na inilagay niya papuntang summit ito, pero hindi siya sigurado kung dadalhin siya nito mismo kung saan matatagpuan ang Jade of Disorder. Patuloy ang pagyanig ng bundok at biglang may nawasak sa gilid na parte ng bundok at nagbagsakan ang mga malalaking bato, na napansin naman ni Yasong, kaya nagulat siya sa malaking bato na tatama sa kanya, subalit agaran niya naman ito na iwasan sa pamamagitan ng pagtalon paatros. Habang nakahawak sa gilid ng bundok ay alam niya na napakadelikado ang umakyat ngayon sa bundok. Habang tinitignan ng patuloy na pagbagsak ng malalaking bato ay alam niya na pwede din siya mabagsakan ng malalaking bato sa ginagawa niya. Hindi niya maiiwasan ang mga batong ito kung hindi niya ito nakikita. Biglang may nakita si Yasong habang umaakyat. Napansin niya ang mga sirang gilid ng bundok. Nagulat siya nang makita niya na may mga jade sa gilid ng bundok. Nabahala si Yasong sapagkat kung ganon lang kadali makita ang mga jade sa bundok ay maaaring madali lang din makikita ang Jade of Disorder. Kailangan na niya magpatuloy sa pag-akyat. Habang malapit na sa tuktok ay napapatanong siya sa sarili kung ano naman ang gagawin niya sa Jade of Disorder sakaling makuha niya ito. Kung gagawa din ba siya ng pana tulad ng kay Pyongwide, o kaya espada para sa sarili niya. Sa ngayon ay wala pa siyang maisip kung ano ang gagawin niya sa Jade of Disorder. Kailangan niya lang gawin ay mag-focus muna sa paghahanap nito, saka na lang niya isipin kung saan niya ito gagamitin. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang mapigilan niya ang traidor na 5 monkey na umiral sa pangalawa niyang buhay. Napansin ni Yasong na ang lugar na ito ay karaniwang kasing delikado ng Mount Hua. Ito ay isang mas malalim na lambak dahil sa mga nabasag na malalaking bato. Sa atin niya din na siya lang siguro ang nandito sa ganitong panahon. Ang hangin ay mas malakas din sa tuktok ng bundok. Biglang may napansin si Yasong. Nakita niya na may mga mandirigma din ang umakyat sa bundok. Hindi siya sigurado kung mga taga-Henam sect ba ang mga ito. Ayon sa isang mandirigma na kung may nakita ba silang ibang tao. Ayon naman sa isa na walang tao na may maayos na pag-iisip ang aakyat ng bundok sa ganitong panahon. Ayon naman sa isa na kahit ganoon ay inatasan pa rin sila na bantayan ang lugar na ito.
Habang pinagmamasdan ni Yasong ang tatlong mandirigma ay sa atin din niya na malamang alam nila na magandang pagkakataon nito para maghanap ng jade dito. Alam na siguro nila ang hindi kapani-paniwalang dami ng jade dito, kung isasaalang-alang na sila ay nagbabantay pa rin dito. Gayunpaman hindi siguro nila alam na nandito din pala ang Jade of Disorder. Nagulat si Yasong nang may marinig siya na nag-uusap kaya napalingon ito, agaran naman siya nakapagtago para hindi mahuli ng mga nagbabantay. Napansin niya na marami palang mandirigma ang nakapalibot sa bundok habang ang mga bantay naman ay nabibighani sa mga jade na nakikita ng mga ito. Pinagpapawisan si Yasong sa sitwasyon na meron siya ngayon, hindi niya alam kung bakit maingat ng mga ito na binabantayan ang mga bundok. Alam niya na kung hindi siya mag-iingat ay mahuhuli siya ng mga ito, buti na lang ay mas nauna siyang makapunta sa pinakataas. Napansin niya din na may mga dalang tunay na espada ang mga mandirigma. Napagtanto niya na gusto ng Henam sect na makuha ang lahat ng jade para sa sarili nila. Sigurado siya na papatayin ng mga ito ang sino man na tagalabas ang makita nila. Habang maingat na naglalakad ay nasa isip niya na mas delikado pa pala ang lugar na ito kaysa sa inaasahan niya. Ngayon ay kailangan niya makuha agad ang Jade of Disorder para makaalis na sa lugar na ito. Alam niya na magiging okay lang siya kapag naitago niya ito sa loob ng inventory niya. Patuloy na nagmamatsyag ng mabuti ang mga mandirigma, subalit habang naglalakad ay biglang nagkabitak ang naapakan ni Yasong. Patuloy na lumaki ang bitak, na kinabahala ng isang mandirigma. Tuluyan ng gumuho ang ibang parte ng bundok na agara naman nakaiwas ang mga mandirigma, ayon sa isa na umatras muna sila. Nakangiti habang pinagmamasdan ni Yasong ang mga ito, ayon sa kanya na tama na umatras muna ang mga mandirigma sapagkat masyadong delikado dito, kaya umalis na sila bago pa sila masaktan. Biglang napansin ni Yasong na gumuguho na din ang inaapakan niya, napasigaw siya habang tumatalon-talon para hindi mahulog. Naiinis siya at tinatanong kung kailan ba titigil ang pagguho ng bundok. Unti-unting nagbabagsakan ang malalaking bato, patuloy ang pagguho ng bundok. Napahinto si Yasong, napansin niya na mukhang tumigil na ang pagguho, biglang namali siya ng apak na kinabahala niya hanggang sa sumisigaw na siya habang nahuhulog sa bundok. Sinusubukan niya na mapigilan ang pagbagsak niya sa pamamagitan ng mga paa niya hanggang sa may makita siyang isang bato at ginamit niya ito para makatalon sa kabilang bundok. Habang nakahawak ay patuloy ang pagtibok ng malakas ng kanyang puso. Napagtanto niya na nauubos ang lakas niya sa pwesto niya ngayon. May napansin si Yasong sa gilid ng mga mata niya, nagulat siya sa nakikita niya, hindi niya mapigilan ang mamangha habang tinitignan niya ang mga naglalakihan na jade na hugis bundok. Ngayon ay napagtanto na niya kung bakit nakapasok sa 9 sect ang Henam sect. Ang maliit na bahagi ng jade na ito ay magbibigay na sa isang tao ng malaking kayamanan, subalit kailangan niya mag-focus sa Jade of Disorder. Alam niyang walang magandang maidudulot sa kanya ang pagiging gaaman sa kayamanan. Habang tinitignan ng napakaraming mga jade ay hindi niya alam kung paano niya ito mahahanap sapagkat magkaparehas ang kulay nito. Expected na niya na aabuti ng ilang araw subalit napahinto siya sa pag-iisip ng may makita siyang isang tao na umaakyat sa bundok. Nakita niya na may isang tao na umaakyat sa kabilang bundok. Napagtanto niya kung sino ang tao na iyon. Ang kasuotan nito ay tulad ng sa Henam sect. May nakasabit din na pana sa katawan nito. Mas bata ito ngayon subalit sigurado siya na si Pyong Wide ang taong ito. Habang nagpapalipat-lipat si Yasong ay napagtanto niya na nasa itaas na si Pyong Wide kahit pa nagkaroon ng pagguho. Alam niya na mas nahuli siya ng dating, ayon sa libro ng 5 Warlords of the Monkey, nabasa niya doon na aksidente lang nang nakuha ni Pyong Wide ang Jade of Disorder. Subalit napansin ni Yasong nakitang-kita na may hinahanap ito dito sa lugar. Batid niya na alam na ni Pyong Wide ang tungkol sa Jade of Disorder. Napagtanto niya na ang iba sa nakasulat sa libro ay mukhang gawa-gawa lang. May posibilidad din na ang ibang kababalaghan na pangyayari ay puro kasinungalingan lang din. Habang patuloy na lumalapit sa kinaroroonan ni Pyong Wide, sa isip-isip ni Yasong na hindi naman nakakagulat magsinungaling ang mga traidor, pero hindi nito ini-expect na mali din pala ang mga kwento nila kung bakit sila naging traidor. Buti na lang hindi pa ni Pyong Wide nahahanap ang Jade of Disorder, pero sigurado si Yasong na hinahanap ni Pyong Wide ang Jade of Disorder. Kaya ang magandang gawin ay sundan kung saan ito tatanggo. Biglang nasira ang inaapakan ni Yasong dahilan na sumadsad siya pababa. May narinig si Pyong Wide na ingay kaya nilinggan niya ito. Habang si Yasong ay bahagyang nakahawak sa bato ay natakot ito sapagkat muntik na siya mahulog. Makikita natin ang pagtataka sa mukha ni Pyong Wide.